Ating buksan ang ating banal na kasulatan sa Revelation chapter 3 verse 7. Revelation chapter 3 verse 7. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, narito inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na di mailalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita, sabihin natin amen. At tayo ba makaupo na mga kapatid? At hindi na ako magpapakalaon pa mga kapatid. At ating oras. At sa umagang ito ay tayo ay nasa ika-6 na ng kapanahunan na iglesia sa ating pag-aaral sa Philadelphian Church Age, mga kapatid. At sa ating binasa, at dito, binanggit dyan, mga kapatid, ang susi ni David. Kung saan, kung ang Diyos ay nagbukas, walang sino man makapagsara nito, mga kapatid. At kapag nagsara na siya, mga kapatid, wala nang makapagbukas nito. At dito malalaman natin kung bakit, kung paano ang Panginoon ay nagbukas sa kapanahonang ito, mga kapatid. At dito, tingnan natin, sa kapanahonang ito ay hindi ko pala masyadong napalaki, mga kapatid. Hindi ko masyadong kita dito. At sa kapanahon ito, mga kapatid, ay ang star messenger sa panahon na ito ay si John Wesley, mga kapatid. Dito, Philadelphia was 75 miles southeast of Sardis. Kumbaga, doon sa Asia Minor, halos yung mga 7 iglesia na ito ay magkakatabi. At ang pinakamalapit sa Philadelphia ay yung Sardis. At dito, the population of the city included Jews, Christian of Jewish origin, and the convert from heathenism. The city suffered frequent earthquakes, yet its duration was the longest. Pinapakita dito, mga kapatid, yung characteristic ng church. Kasi mamaya makikita natin yung perseverance ng mga mananampalataya sa kapanahonang ito. Bagamat sinabi dito na yung city daw ay madalas nakakaranas ng earthquake, ng lindol, pero itong church age na ito yung pinaka mahabang panahon, mga kapatid. Pinapakita lang diyan kung paano yung characteristic, mga kapatid. The Philadelphia Church Age lasted from 750 to about 1906. Yan yung pinakamahaba. This age, due to the meaning of the name of the city, has been called the age of brotherly love. The Philadelphia means love of brethren. Pag-ibig sa kapatid. At kung makikita natin, mga kapatid, doon sa statue of the perfect man, mga kapatid, diba, yung brotherly love, yung doon sa pang-anim ay yan ang tumutukoy dito, mga kapatid. At kung makikita nyo, kung kila Martin Luther, yung moon dyan ay kakaunti yung liwanag, dito ay mas lumiwanag, mga kapatid. Malalaman natin kung bakit. Sapagkat yung pintuan nga na binuksan ng ating Panginoon sa panahon ito. Philadelphia is the age of brotherly love, the great missionary age, and the open door age. Dito paulit-ulit na nabanggit ang salitang open door. Sapagkat yung binasa natin sa main text natin ay binuksan yung susi.
mga kapatid. Yung key. The angel messengers to the church age is John Wesley. He preached the second works of grace, sanctification. Kung sa panahon ni Martin Luther ay justification, yun yung first ng works of grace, dito naman yung second works of grace, sanctification. At yung sanctification na ito ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. The church age began at 750 when the Lutheran church age went out and lasted to somewhere 1900 to 1906. At dito, tingnan natin yung open door. Sapagkat marahil ang iba sa inyo ay pamilyar sa katagang open door. Kapag sa missionary works, kapag sa evangelism, kapag ang mga tao ay bukas ang kanilang pinto, madali sa kanila na tanggapin ang salita ng Panginoon. At sa panahon ito, dito binuksan ng Panginoon, ginamit niya ang kanyang makapangyarihang kamay. Ipuin ang mga puso ng mga tao para makarinig ng salita at tumanggap, mga kapatid. Represent a God-given opportunity for the gospel to spread. Sabi nga doon, yung kanyang binuksan, ay walang sino mang makapagsasarap. No enemy can shut what God opens. Yan ang katotohanan, mga kapatid. The church must use this door upang to preach, to pray, to support missions. Period marked by revival, na dito yung panahon, mga kapatid, ng revival, evangelism, and global mission. Sa panahon ni Martin Luther, nang makalabas sila sa Iglesia Katolika, yung mga state church, doon na lamang sila nanatili. Kung saan sila lugar, nandun lamang. Subalit sa panahon ni Wesley, mga kapatid, dito na hindi lamang doon sa lugar nananatili ang salita, kundi ito ay lumaganap. At may tinatawag na period na Great Awakenings, kung saan nabuksan ang kaisipan, ang mga mata ng bawat tao at dito na sila nakatanggap ng katotohanan ng salita. At may dalawa dyan. Una, yung First Great Awakening. Dito, led by Jonathan Edwards, George Whitefield. Ito ay nagkaroon ng revival sa England at sa Amerika. At ang pangalawa ay nangyari noong 1787 to 1825. Spread camp meetings. Nagkaroon na ng maraming camp meetings. Soul winning focus, kung saan dinadala ang mga tao para makatanggap sa ating Panginoon. At birth missionary seal. Nagkaroon ang mga missionary, yung mga lingkod ng seal na nagnais sila na maipalaganap ang salita ng Panginoon. At dito, eto naglista ko ng mga iilan lamang, napakarami niyan, mga kapatid. Tingnan lang natin yung mga leaders o mga lingkod na tinawag ng Panginoon. Unang-una pa si John Wesley. Siya yung founder of Methodism, kung saan tinawag niya ang kanyang sarili na apostle to England. Ito ang star messenger sa kapanahunan ng Philadelphia. At dito, si George Whitefield, ito yung nagpasimula ng air preacher. Kung saan, nung mga panahon na yon, hindi sila tinatanggap ng mga kasimbahanan. So, ang ginawa nila, sila ay lumabas in the public places sa mga matataong lugar para mangaral. Kung may makikita ninyo, sa Amerika may mga tao na nangangaral sa labas, sa lipon ng maraming tao. Sila yung tinatawag na open air preacher.
At ang pangatlo ay si Jonathan Edwards. Siya yung key revivalist. Nagpasimula siya ng mga revival sa mga iba't ibang lugar. The author of Sinners in the Hands of an Angry God. Sa title pa lang, makikita nyo na kung paano niya inilatag ang patungkol dito. Dito, si William Carey, father of modern missions. Nagkaroon ng mga missionary. At siya yung nag-translate into Indian language. Ito kasing si William Carey, nagkaroon siya ng mission works. Suportado sa British Church. Sa panahon na yon, si William Carey ay pumunta ng India. At doon, dahil sa India ay maraming tao, at dito, inintroduce ni William Carey ang salita ng Diyos sa mga Indian. At maging man, na-translate niya into 35 Indian languages. Marahil sa India ay napakaraming dialects. At yung Bible, translate niya ito sa dialect na meron ang mga katutubo sa India. At dito, si Hudson Taylor, founder of China Inland Mission. Ito namang si Hudson, siya naman yung pumunta ng China. Kung nakikita nyo mga kapatid, hindi lamang alam natin na lumaganap sa pasumula sa Middle East dahil doon yung mga Hudyo, and then sa Turkey, at lumaganap sa Western and Eastern Europe, and then hindi lamang sa Europe na, mga kapatid. Dahil nga nagbukas ang Panginoon ng pintuan sa bawat mga tao na makakarinig, maging man sa India and then the China, mga kapatid. Umabot yung missionary works ng mga taon ginamit ng Panginoon. At dito, si D.L. Moody, siya naman yung pioneer of mass evangelism crusades. At si William Booth, founder of Salvation Army. At yung mga iba pa ay si David Livingstone, siya yung nagpasimula sa Africa. Yung Gideon's International, yung Bible distribution. Naalala ko pa dati, nung bata pa ako, kapag binubuksan ko yung Biblia noon, nababasa ko yung Gideon International doon. Dahil sila pala yung nagpasimula na mag-distribute ng mga Bible ng libre. Yung YMCA, marahil yung iba ay alam yung YMCA na ito yung Young Men's Christians Association at London Missionary Society. Ilan lamang yan, mga kapatid, sa mga kilalang tao na nagpalaganap ng salita. At dito, nagkaroon ng mga missionary societies na form, mga kapatid. At iilan lang din ito sa mga nalista ko. Nagpasimula ito sa 1732 sa mga Moravian. At dito yung Baptist Missionary, British and Foreign Bible Society, Bombay Missionary Union, sa India yan, mga kapatid. Presbyterian Board of Foreign Mission, Southern Baptist, dito, mga kapatid, China Inland Mission, at yung Gideon International para distribute ng Bible. At dito, yung key development. Sapagkat sa panahon na yon, ang Panginoon ay gumamit din. Ginamit niya din yung technology sa panahon na yon. Alam natin, sa panahon ni Martin Luther, ay nangyari na yung invention ng printing press, kung saan hindi na sa pamamagitan ng sulat para mag-multiple ang distribution ng Bible, kundi nagkaroon na ng printing press. Mas mapapadali na yung pagpaparami ng mga Bible sa pag-distribute sa maraming tao. Printing press advances made Bible cheaper and more portable. Sapagkat yung pagkakaroon ng Biblia, mas napamura na kasi may mga printing press na. Bagamat ito'y binibigay nila ng libre, mga kapatid. Travel become easier.
Sapagkat nandoon na dati yung ships, yung mga galleon dati, yung mga western countries ay nakakapaglakbay na sa mga iba't ibang lugar sa pamamagitan ng ships. Later, dito rin sa panahon na ito ay nagkaroon na ng railroads, yung mga tren, mga kapatid, allowing missionaries to reach distant lands. Hindi na lamang napirme yung mga missionary, kundi nakakadating na sila sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng ships, railroads, at yung mga kabayo, mga kapatid. Technology was used by God to spread His Word. At dito, tingnan natin ang buhay ni John Wesley. Siya yung star messenger sa kapanahuan ng ito. Si John Wesley ay sinilang sa Great Britain, mga kapatid. Studied at Oxford University. Become part of a small group. Sa panahon na yon, habang siya ay nag-aaral at yung kapatid niyang si Charles Wesley, nagkaroon sila ng samahan doon, small group, ridiculed, at tinatawag silang Bible Bigots, the Holy Club, and then kinalaunan tinawag silang mga Methodist. Sapagkat kapag sinabing Methodist, sapagkat meron silang methods. At kapag ang methods, ang ibig sabihin niyan ay ang pagkilos nila, gawa nila ay systematic, organized. Kumbaga, halimbawa, mag-a-assign sila ng kailangan ganito lang yung susuotin ng isang kapatiran. Ganito kahaba yung manggas, ganito kahaba yung palda, at yung mga lalaki kailangan ganito yung gupit nila, yung mga babae ay mahaba ang buhok. Ibig sabihin may method sila na sinusundan para maisabuhay ang holiness, mga kapatid, ang kabanalan. At kaya tinawag sila na Methodist, mga kapatid. And then went to America to evangelize Native Americans. Linagay sa puso ni Wesley sa panahon na yun na mag-evangelize. Mula England ay pumunta siya sa America. Subalit hindi masyadong naging successful yung pagpunta niya doon at siya ay bumalik. Habang siya ay bumalik, yung istorya nito ay may nakita sila ng grupo na tinatawag na Moravians. Sapagkat habang may bagyo, yung ship na sinasakyan nila ay yung mga British ay alalang-alala. Pero nakita ni Wesley na may isang grupo na parang kalmado lang. Habang bumabagyo ay sila ay umaawit, sumasamba sa Diyos at siya ay naging tinanong niya yung mga kalipunan na ito at dito ay naipakilala siya sa mga Moravian Christian. Sapagkat itong Moravian na ito, sila yung namumuhay din ng kabanalan. At ano yung difference, mga kapatid? Sapagkat sa pasimula ni Wesley, nandun na yung kabanalan, kaya nga nila na-form yung holiness. Pero yung pagkakaiba, sa Holy Club, emphasis on outward method and discipline. Sila ay nakasalig sa gawa na may disiplina. Holiness through effort. Ginagawa nila yung kanilang kakayanan sa pamamagitan ng kanilang gawa, mismo yung effort nila. Pero dito sa Moravian, kung saan na-impluwensyahan siya nito, emphasis on inward grace and faith. Ang tinitingnan ng mga Moravian ay yung gawa ng Panginoon, yung grace at yung faith. Kaya dito, yung holiness na meron sila is through Christ's finished work. Nakatingin sila sa tapos ng gawa ng Panginoon. At may pagkakaiba yan. Yung una, sa pamamagitan lang ng kanilang effort ng gawa. Pero ito, nakatingin sa tapos ng gawa ng ating Panginoon. Sa grace and faith, mga kapatid. At dito, nakita
ni Wesley ang about sa sanctification, mga kapatid. Mamaya, mas may papaliwanag yan. Dito, call to evangelism. Believe his God-given mission was to evangelize Great Britain. Dito nga, sa panahon na ito ay nagkaroon ng mission works kung saan ipinalaganap niya, nag-evangelize siya sa buong Great Britain, mga kapatid. At nagkaroon ng, maging man, in-encourage siya ng kanyang kaibigan na si George Whitefield. Sapagkat sa panahon na yon, kapag siya ay pumapasok sa kasimbahanan, pinagsasaran siya ng pinto, mga kapatid. At iminungkahi ni George Whitefield na mas mainam ang pag-preach ng open air. Yung sabi kong open air, in public places na maraming tao sa labas, doon siya nangangaral, mga kapatid. Open air preaching became his most effective method after many churches close their doors to him. At dito, yung ministry at kanyang mensahe. Wesley's key teaching, show our faith by good works. Kung sa panahon ni Martin Luther, the just live by faith, mga kapatid. Sa pamamagitan, ang matuwid ay namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid. Subalit, hindi yun nagtatapos doon, mga kapatid. Tunay na sa pamamagitan ng gawa, hindi tayo naliligtas, mga kapatid. Subalit, ang faith, mga kapatid, ang tunay na faith ay nagbubunga yan ng mabuting gawa, mga kapatid. Katulad nga ng sinabi ni Santiago, ang walang gawa ay patay. Yung sinatawag nila na may pananampalataya sila pero walang gawa. Yan ay tinuturing na patay, mga kapatid. Subalit, dito, mga kapatid, sapagkat tayo hindi naliligtas, mga kapatid, dahil sa paggawa ng mabubuting gawa. Sasabihin mo sa iyong sarili, hindi ako mag-iinom, hindi ako gagawa ng mga masamang bagay para ako maligtas. Bali yun, mga kapatid. Tayo ay ligtas, kaya tayo ay nakakagawa ng mabuting bagay. Hindi yung kabaliktaran na by effort natin, by merit natin, kaya tayo gagawa ng mabuti para tayo maligtas. Hindi, kabaliktaran, mga kapatid. Tayo ay ligtas, kaya tayo ay nakakagawa ng mabuti. Kaya tayo yung mga kababaihan ay nakakapagpahaba ng buhok, nagsusuot ng mga mahabang damit, ay dahil sila ay ligtas at sila ay may pananampalataya. Not the other around na para sila maligtas ay gagawin nila yung pagpapahaba ng buhok, pagsusuot ng mahabang kasuotan para maligtas. At kailangan may kaunawaan, may kapahayagan tayo sa bagay na ito, mga kapatid. At dito, he believed saving faith is demonstrated by good works. Ang tunay na mananampalataya, mga kapatid, ay may bunga yan. At ang bunga niyan ay kaya siya nakakapaggawa ng good works. Not earned by them. Hindi nga ibig sabihin na mismong gagawa ka para maligtas. Hindi. Saving faith is demonstrated. May bunga yan, mga kapatid. Hindi. Lalabas sa isang mananampalataya ang mabuting gawa kapag siya ay may pananampalataya, mga kapatid. True faith is an internal transformation. Sa loob yan, mga kapatid. That naturally leads outward action of love. Yung mananampalataya na nakaalam ng salita, may pananampalataya, kusa sa kanyang kalooban na lalabas ang mabuting gawa, mga kapatid. At nagkakaroon ng holiness and love, which are the purpose of salvation, not its cause. His disciple developed a method of holy living. Kaya nga tinawag silang Methodists dahil may systematic or organized yung paggawa nila, mga kapatid.
At tinawag sila na mga Methodist, nagkaroon ng Methodist movement. His message centered on sanctification, na tayo ay nilinis sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Hindi ito ng sarili natin, kundi nakatingin tayo sa finished works ng ating Panginoon, ng ang Panginoong Jesucristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo, yung dugo niya, yung naglinis sa atin. Hindi tayo yung matuwid, kundi siya yung matuwid. At inari tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin, mga kapatid. At dito, rise of Methodism. Kung sa panahon ni Martin Luther ay nagkaroon ng mga tinatawag na Baptist, dito naman ay mga Methodist, mga kapatid. Open air preaching. Reach thousands who were not attending church. Sapagkat sa panahon na iyon ay humina na ang kapangyarihan ng Roman Catholic. At nandoon yung mga tao, dahil nabuksan na ang kanilang unawa sa mga maling turo sa kasimbahan ng Katolika, marami na yung mga tao na hindi dumadalo sa simbahan. At dito, yung pagkakataon ni Wesley at ng iba pa, mga kapatid, na mangaral in public places. Sa labas, mga kapatid, hindi sa loob ng simbahan. Wesley saw the needs to disciple converts at nagkaroon na ng mga fellowship, mga small groups. Kaya tinawag sila sa panahon na yon, eventually tinawag silang United Methodist Church. Hanggang sa panahon na ngayon, mga kapatid, ay may mga kasapi sa religion na ito, mga kapatid. Sapagkat tunay na hindi na hinto sa ika-6 na iglesia sa panahon ng ito. Kailangan makalabas sa mga denomination sapagkat nakabilang din itong mga Methodist ito kinalaunan sa denomination, mga kapatid. Kaya nga na tayo nagkakaroon ng pag-aaral kung paanong sa bawat iglesia sa kapanahunan, habang gumagawa ang Panginoon, ay nagkaroon din ng kaaway ng pandaraya para yung mga mananampalataya ay makuha niya. Subalit, salamat sa ating Panginoon, nagpatuloy ang iglesia sa guidance ng ating Panginoon. At dito, ano yung impact sa panahon ni Wesley? Tireless in ministry. Dito sinabi dito na rode 250,000 miles in horseback. To take into consideration, mga kapatid, value lang yan, 250 miles. Para malaman natin kung gaano kalawak o kalayo ang 250 miles, ay sinerge ko, mula Manila hanggang Nabwa, kung magkakaroon ka ng round trip, mga kapatid, back and forth, yung 250 miles, 1,000 miles na yan ay aabot ng 468 na beses na balik Manila hanggang Nabwa, pabalik, 468 na beses, mga kapatid. At para mas malawak pa yung pagkaintindi natin kung gaano yung kalawak yung 250,000 miles na yan, mga kapatid. Yung circumference ng Earth, mga kapatid, ng mundo natin, yung globo, naikot yan ni Wesley ng 10 beses, mga kapatid. Ang buong mundo sa pamamagitan na lamang ng horseback, mga kapatid. Sa pamamagitan ng sakay ng kabayo. Ganoon yung paghihirap na tiniis, yung dedication na ginawa ni Wesley para ipalaganap. Dahil nga sa panahon na ito yung mission works kung saan yung mga ministro ay nag-e-evangelize. At ganoon kalawak, parot parito itong si Wesley sa Great Britain, sa Wales, sa Ireland, sa Scotland,
at sa ah, mismong sa lahat ng United Kingdom. Doon niya nangaral siya, mga kapatid, at umabot to ng 250,000 miles. At he preached about 40,000 sermons. Tingnan ninyo kung gaano ka-average sa isang taon, ilan yung sermon na naibigay ni Wesley, mga kapatid. At nakapag-publish siya ng 233 books. Tingnan ninyo. Ito yung impact na ginawa, yung tireless, halos walang kapaguran na ministry nitong si John Wesley, mga kapatid. Left behind a legacy of revival preaching, structured discipleship, and a movement that spread worldwide. Sabi ko nga, sa mga panahon na yon, hindi lamang sa Europe, maging man sa India, sa China, at maging man sa atin nga, mga kapatid. 'Di ba? Nung yung mga colonizer, yung mga Spaniard ay nakarating sa atin, bagamat yung unang reason kung bakit sila ay pumunta dito para yung mga resources sa Pilipinas ay makuha, pangalawang bagay din ay ang paglaganap ng religion. Maging man yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Yan yung panahon na ito, mga kapatid. Ito yung teaching lesson from Wesley. Faith in action. Okay. Sabi ko nga, yung genuine faith, yung tunay na pananampalataya, magpo-produce yan ng good works. At sa panahon na ito, use every open door. Binasa natin sa main text natin, mga kapatid, nang ang Panginoon ay nagbukas. Walang sinong makapagsara niyan. Dahil nga bukas sa panahon na ito, maraming tao ang tumanggap, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Discipleship matters. Converts need fellowship and guidance to grow. At dito na yung perseverance. Pinakita kanina kung gaano yung miles na tinahak ni Wesley, sakay ang kanyang kabayo para maipalaganap. Sila yung tinatawag na circuit riders, kung saan pumupunta sila sa mga communities at doon ay nangangaral sila. At pagkatapos na mangaral sa isang lugar, pumupunta na naman sa ibang lugar. At nandoon yung perseverance. Nakikita natin kung paano inilaan ng mga mananampalatayang ito, na mga lingkod ng Diyos, kung paano sila pumunta sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa para maipalaganap ang salita ng Diyos. Legacy of obedience, ang pagsunod, mga kapatid. 'Di ba? Dahil nga sila ay methods, gumagawa ng methods, mga kapatid. Nandoon yung pagsunod nila sa paggawa na maging banal, mga kapatid. At dito, tingnan natin para malaman natin kung ano yung susi na ito, bakit ito ay bukas, mga kapatid. At ano yung pituang bukas. Sa Acts chapter 14 verse 27, ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Nung kasama niya si Bernabe na nagpapalaganap ng salita ng Diyos, ay una, nandoon sila para ibahagi sa mga Hudyo. Subalit, yung mga Hudyo na ito ay rineject ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. At kaya dito sinabi niya, at nang sila'y magsidating at matipon na ang iglesia, ay isinaysay nila ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. At kung paanong binuksan niya sa mga hintel ang pintuan ng pananampalataya. How He had opened the doors of faith unto the Gentiles. Alam naman natin na ang pinili bayan ng Diyos ay ang Israel, ang mga Hudyo. Subalit, tinanggihan ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesus. Kaya, tinawag itong si Apostol Pablo para tayong mga hintel na dati ay kaaway ng Diyos. Subalit, tumanggap tayo ng biyaya at awa ng Diyos na tayo din ay makapakinig
at tumanggap ng salita, mga kapatid. At ginamit unang-una itong si Apostol Pablo para sa ating mga hintil, mga kapatid. Dito sa Acts chapter 13, verse 44, at nang sumunod na Sabat, dito pinapakita kasi, habang nangangaral si Apostol Pablo sa mga Hudyo, halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat nang makita ng mga Hudyo, ang mga karamihan ay nangagpuno ng kapanaghilian. Nakita ng mga Hudyo na maraming sumusunod at nakikinig kay Apostol Pablo, sila ay nainggit. Tinutulan ang mga bagay na sinasalita ni Pablo. Nangangaral si Apostol Pablo about sa ating Panginoong Hesus, subalit hindi ito. Tinututulan ito ng mga Hudyo. Kaya sila ay nagsisipag-musong. Kaya nga dito, at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsasabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Sa mga Hudyo, kailangang salitain muna. Pero sabi ni Pablo, yamang inyong itinakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat at sa walang hanggang buhay, narito, kami ay papasa mga hintil. Dahil hindi nyo tinanggap ang salita ng Diyos, ang patungkol sa Panginoong Hesus, hindi kayo karapat-dapat tumanggap ng walang hanggang buhay. Yung kaligtasan. Kaya nga, bagpas hanggang ngayon yung mga Hudyo, merong tabing sa kanilang mga mata. Sila ay bulag para hindi tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Pero yung pagkakataon na yan, mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit tayo naman ang tumanggap, mga kapatid. Tayo mga hintil ang tumanggap. Sapagkat ganito ang pinag-uutos sa amin ng Panginoon. Sinasabi, inalagay kitang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa kaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Hindi na-limit sa mga Hudyo lamang ang kaligtasan. Nasabi dito ni Apostol Pablo na siya ay tinawag bilang apostol para sa mga hintil. Kaya nga dito nagkakatotoo ito hanggang sa kahuli-hulihan hanggang na ng lupa. Napalaganap ang salita ng Diyos, mga kapatid. At dito, Romans chapter 11, verse 11, sinasabi ko nga, nangatisod sila upang mga hulog. Ito, tinutukoy ni Apostol Pablo ang mga Hudyo dito. Huwag nawang mangyari. Datapwat sa pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga hintil. Nung hindi tinanggap ng mga Hudyo ang ating Panginoon, tayo yung nag-benefits, mga kapatid. Ngayon, kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng salibutan at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil. Kaya nga, nagkaroon ng mga mission works, mga kapatid, na ipalaganap, na buksan ang pintuan sa atin, mga hintil, mga kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 16, verse 9, sapagkat sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki. Bilang si Apostol Pablo ang tinawag para sa mga hintil, pumaroon si Apostol Pablo sa Grisya, sa Turkey, pagingman sa Italy, mga kapatid, sa Europe, para ipalaganap, makita, maipakilala ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Sa Colossians chapter 4, verse 3, natuloy, idalangin din nyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pintuan sa salita. Kaya nga yan ay in relation, mga kapatid, sa tinatawag na susi. Sapagkat ang Panginoon, kapag siya ay nagbukas, mga kapatid, walang sino mang makapagsasara nito. Maging man sa panahon ni Brother Branham, mga kapatid, di ba? Sa panahon ay nagkaroon din ng pagkakataon itong si Brother Branham na mangaral
nag-minister sa iba't ibang bansa, sa India, sa South Africa, sa Europe, mga kapatid, sapagkat binuksan din ng Panginoon ang pagkakataon na maka-minister itong si Brother Branham sa ibang lugar. Sapagkat binuksan ng Panginoon ang susi, ang pintuan. At mayroong mga businessmen, mga kapatid, full gospel businessman na sumusuporta sa kanya. Subalit, nang makita ng IRS, Internal Revenue, yung parang BIR sa atin, na yung mga salapi na pumapasok doon sa ministry ni Brother Branham, kinitaan iyon ng butas na supposed to be kapag sa mga religion, mga kapatid, yung mga finances niyan, kailangang libre yan. Free sana yan. Subalit, tumingin ang butas ang IRS para bigyan ng buwis si Brother Branham, mga kapatid, doon sa ministry niya. At natigil yung ministry niya sa iba't ibang lugar. Kung nagpatuloy sana yon, mga kapatid, mayroong possibility na maaaring nakarating din si Brother Branham dito sa Pilipinas. Subalit, hindi pinagkaloob ng Panginoon na mangyari yon. Natigil yon. At yun nga, kapag sinarhan na ng Panginoon yung open door, yon, nangyayari si Brother Branham ay nag-stay na lamang doon sa Amerika para i-preach ang salita ng Diyos. Kapag binuksan ito ng Panginoon, yung open door, malayang makakatanggap ang mga tao. Pero kapag ito sinarhan niya na, hindi na ito mabubuksan. Di ba? Kung katulad ni Moises, mga kapatid, sinabi ng Panginoon na hindi siya makakapasok sa lupang pangako. Bagamat nagpupumilit o umiiyak itong si Moises na gusto niya na makapasok, pero dahil yun yung desisyon na ng Panginoon ay wala nang ibang makakapagbukas noon, mga kapatid. Kaya nga, kapag may open door na binuksan ng ating Panginoon, yan, kailangan natin i-take yung opportunity. Kapag ang mga tao ay open pa na tumanggap sa ating Panginoon, kailangan nandoon yung mga mahal sa atin sa buhay ay makatanggap. Pero kapag yan ay sinarhan na ng Panginoon, anumang bagay na tila ba mag-evangelize tayo, mga kapatid, may mga tao na talaga na hindi tatanggap. At sa panahon na ito, mga kapatid, ito talaga yung panahon na laganap, mga kapatid, sa iba't ibang dako ng mundo, tumanggap sa salita ng Panginoon. Sapagkat ito yung panahon ng ministry na bukas ang pintuan, mga kapatid. At dito, sabi sa quotes, now I believe in God conduct. Tingnan natin yung sanctification dito, mga kapatid. Yung holiness. Sabi ni Brother Branham, now I believe in God conduct. Maging sa paaralan, mga kapatid, tinuturo yan, yung JMRC, mga kapatid. Paggawa ng mabuti. If you are saved, you will do righteously. Dahil sa tao, yung good conduct na ito, may mga tao na natural talagang mabait, mga kapatid. Tila ba gumagawa sila ng mabuti. Pero minsan, sa pamamagitan niya ng effort, mga kapatid, di ba? Bilang tao, tayo talaga ay makasalanan, mga kapatid. Subalit, sa tapos ng gawa ng ating Panginoon, di ba? Tayo ay nakatingin sa tapos ng niyang gawa, sa gawa ng ating Panginoon. If you are saved, you will do righteously. Di ba? Sabi ko nga, kapag ikaw ay may pananampalataya, yan ay magbubunga ng mabuting gawa. We have already gone over that. But let me tell you now, salvation is not Jesus plus. Hindi yan ibig sabihin na tayo ay ligtas na,
At para tayo ay mas lalong ligtas pa, mayroon tayong plus. Yung karagdagan natin nasa sarili natin. Hindi yan, mga kapatid. Tapos na yan nagawa ng Panginoon at hindi na tayo makakapagdagdag pa niyan ng sarili nating effort para gumawa ng mabuti. Kundi yung tunay na pananampalataya ay magbubunga na yan ng mabuting gawa, mga kapatid. Hindi na yan kailangan dagdagan pa. Kaya nga yung mga iba na nakikita natin, di ba? Kailangan pa nila na kapag Bernis Santo, sinusugatan nila yung kanilang sarili, nagpapapako sila. Dahil sa tingin nila, kulang pa yung gawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa kanilang effort, kailangan gawin ko ito para ako ay maligtas. Maling-mali yun, mga kapatid. Kaya nga, tayo ay nakatingin sa tayo na nampalataya na nung sinabi ng ating Panginoong Hesus na it is finished. Tapos na yun, mga kapatid. Tayo ay sumasampalataya na He is the author and the finisher of our faith, mga kapatid. It is Jesus alone. Salvation is of the Lord. From start to finish, it is all God. Sa Kanya ito lahat, mga kapatid. Let His life, let be in me. Let it be His blood that cleanses me. Let it be His Spirit that fills me. Let it His word in my heart and mouth. Diba? Sa Kanya lahat yan, mga kapatid. Let His word let in my mouth. Let His stripe that heals me. Let it be Jesus and Jesus alone. Not by works of righteousness, hindi ito sa pamamagitan ng gawa ng tao, which I have done. No, sir. Christ is my life. Amen. Diba? Doon tayo nakatingin. Hindi tayo nakatingin sa sarili nating gawa, kundi tumitingin tayo sa lahat ng gawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Next slide, di na. First Thessalonians chapter 4, verse 3. Diba? Dito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Diba? Nagkakaroon tayo ng heart series, mga kapatid. Diba? Ano yung kabaliktaran ng pagiging makasalanan? Ang pagiging banal, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay banal, kailangan tayo ay maging banal, mga kapatid. Na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging pagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya nga dito, pinakita sa panahon na ito, yung sanctification, yung paglilinis sa atin, mga kapatid. Na tayo ay inaring banal, mga kapatid, malinis dahil sa gawa na ating Panginoong Hesukristo. Hebrews chapter 10, verse 10, sa kaloobang iyon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo. Tingnan ninyo, tayo ay inaring banal. We are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ. Dahil yun sa kanyang dugo, tayo ay inaring malinis. Tayo ay inaring matuwid, mga kapatid. Yun yung paglilinis na ginawa natin, Panginoon. Na kapag tayo sumampalataya sa Kanya, nandoon na, mga kapatid. Na tayo ay nililinis, mga kapatid, hindi sa ating sariling gawa, kundi sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Revelation chapter 3, verse 8, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo. Ito yung binasa nating main verse. At dito sa huling bahagi ng verse 8, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan. Pinapakita dito na nung binuksan ng Panginoon ang
ang pintuan, mga kapatid, maraming mga lingkod ng Diyos nang nagpalaganap ng salita. Pero sinabi ng Panginoon dito na may kaunti lamang silang kapangyarihan. Sapagkat hindi talaga sa kanilang sariling lakas, mga kapatid, manggagaling. Sapagkat sa tuwing tayo ay mahina, mga kapatid, ang Panginoon ay malakas, mga kapatid. At hindi mo kinaila ang aking pangalan. Ang kagandahan sa kanila, bagamat nandoon yung kanilang kahinaan, ano ang pinakita dito? Tinupad nila ang salita. Hindi nila ikinaila ang pangalan ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Tayo bilang mananampalataya, napakarami nating kahinaan. Baginman, na-realize ko, mga kapatid, na sa tuwi pala na nandoon nakikita ko yung aking kahinaan. Mas nakikita ko ang gawa ng Panginoon sa aking buhay, mga kapatid. Sapagkat kung saan ako mahina, mga kapatid, doon ang Panginoon ay handang umalalay, sumaklolo sa akin sa kanyang kalakasan, mga kapatid. Dito, he says, thou hast little strength. Ito yung binabagi sa verse 8, mga kapatid. That is right. The power of the Spirit was missing in that age. Sabi ko nga, mula sa justification, sa sanctification, hindi pa yun sapat, mga kapatid. Diba? Dito sa kapanahunan natin, kailangan pa ng baptism of Holy Spirit, mga kapatid. Dito hanggang sa sanctification pa lang ito. That is right. The power of the Spirit was missing in that age. The word was well preached. Tingnan niyo. Yung salita ng Diyos ay ipinalaganap, mga kapatid. Subalit may kulang pa. It was well able to make souls wise unto salvation. But the great power of God that showed forth His mighty works that made His arm in behalf of all His own was missing, except amongst scattered group. It was growing, pero sinabi ng Panginoon, sinabi ni Brother Branham, mga kapatid, na praise God, bagamat nandun yung kakulangan, nandun ang gawa ng Panginoon. It was growing and increased over what they had in Reformation. Pagkatapos ng Reformation ni Martin Luther, by their own strength, at ito ay inalalayan ng Panginoon, bagamat may kulang pa, ito ay lumago, mga kapatid. At makikita natin yan sa sunod na pag-aaral natin, mga kapatid. Sapagkat ito ay patungkol lamang sa sanctification. Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, at siya ay nagsabi sa akin, ang aking bayan ay sapat na sa inyo. Ang aking biyaya ay sapat na sa inyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Di ba? Kapag tayo ay mahina, tayo ay malakas, mga kapatid. Dahil nandun na yung biyaya ng Panginoon. Ang aking biyaya ay sapat sa inyo. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal. Nagiging sakdal ang kapangyarihan ng Panginoon kapag tayo ay mahina, mga kapatid. Sapagkat kapag nakikita natin ang ating sarili na malakas, tila ba hindi natin matawag ang ating Panginoon dahil akala natin kaya na natin. Subalit kapag inaamin natin sa sarili natin na tayo ay mahina at kailangan natin ng tulong ng Panginoon, doon ang lakas at kapangyarihan ng Diyos na tumutulong sa atin. Kaya tayo ay pinapalakas, mga kapatid. Kaya't bagkos ako'y magmapapuri na may malaking galak sa aking kahinaan. Di ba? Na-realize ni Apostol Pablo na kapag siya ay mahina, nandoon ang tulong ng Panginoon para siya ay palakisin. Kaya nga sabi dito, sapagkat pagka ako'y mahina, ako ay malakas. If I am weak, then I am strong. Maging man sa inaawit natin yan, mga kapatid. Sapagkat sa oras na tayo mahina, doon tayo malakas. Dahil nandoon ang tulong ng Panginoon, mga kapatid. At doon nakita ng
ng Panginoon. Bagamat nandoon yung gawa ng mga kapatiran sa panahon na yon, nakita ng Panginoon ng kahinaan nila at nandoon ang saklolo ng ating Panginoon. Sa verse 9, narito, ibinigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, sapagkat sila'y hindi, kundi mga nagbubulaan. Ito yung mga kalipunan ng tao na tinatawag na kanilang sarili na mananampalataya, subalit hindi talaga mananampalataya. Yan yung mga tinatawag na sinagoga ni Satanas, mga kapatid. Na nagkukunwari na mananampalataya, ikinakabait nila sa kanilang pangalan ang Christian, pagiging Christian, mga kapatid. Sinatawag nila ang kanilang sariling Kristiyano, subalit hindi naman talaga totoong Kristiyano. Sapagkat, katulad ng mga nagdaang panahon, ang kaaway ay gagawa, mga kapatid. Kaya sa panahong ito, kung nagkaroon ng mga branches, ng mga denomination sa panahon ni Martin Luther, dito rin gagawa ang kaaway. At naglipa na din ang mga maling turo sa panahon na ito. Nandoon yung deism, para sa kanila, reason over revelation. Kailangan sa pangatwiran, kailangan yung logic, yung mas gumana kaysa kapahayagan. Yun yung sinasabi ng deism. Para naman sa mga Mormonism, siguro pamilyar din kayo sa mga Mormons, yan yung may Book of Mormons, kung saan dinagdagan nila yung Biblia. Ibang kasulatan yung meron sila, mga kapatid. Meron din Christian Science, kung saan yung view of sickness and sin, yan ay sinasabing natural lang daw na nangyayari. Kung saan pinapaliwalang bahala na sa latay ng ating Panginoon ay tayo ay magsisinggaling. Subalit para sa Kanya, iyan ay natural na bagay. Meron ding Unitarianism, denying Trinity, bagamat dinideny nila yung Trinity, tinatagihan naman nila yung divinity ng ating Panginoong Hesukristo. Meron namang universalism na tinatawag na eventually daw ang lahat ng tao ay maliligtas. Yan ay mga maling katuruan, mga kapatid. Kaya kailangan be discerning, test all teaching by the word. Kailangan makita natin sa salita mismo at masala natin kung ano yung katotohanan, mga kapatid. Sapagkat dito, gagawa ang kaaway, mga kapatid. Revelation chapter 3, verse 10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Tingnan ninyo yung pagtitiis. Pinakita kanina kung paano ang pagtitiis. Yung paano yung ginawa ni Wesley, mga kapatid. Kung gaano siya pumaroon sa malayong lugar, kung gaano siya karaming mag-sermon, kung paano marami siyang naitalang libro, mga kapatid. Ikaw naman ay iingatan sa panahon ng pagsubok. Kaya dito, yung mga mananagumpay, mga kapatid, sila yung mga may pagtitiis, mga kapatid. Sapagkat yung mga walang pagtitiis, sila yung mga nagbabackslide, mga kapatid. Sila yung mga tumatalikod. At tingnan ninyo, kapag tayo ay may salitang pagtitiis, perseverance, mga kapatid, at kapag tayo ay sa pagtitiis na ito, makikita natin kung anong gagawin ng Panginoon. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Ano yung tinutukoy dyan, mga kapatid? Yung magiging mananagumpay, di ba, nung binasa natin nung nakaraan, ang mananagumpay ay hindi na daranas ng ikalawang kamatayan. At dito naman, iingatan sa panahon ng pagsubok. Sapagkat ano yung pagsubok na tinatawag dito? Hindi daw mararanasan ng mga mananagumpay ang pagsubok na ito. Yung Great Tribulation, mga kapatid. At alam naman natin, para hindi natin maranasan ang Great Tribulation na yan, mga kapatid, kailangan natin ma-rapture, mga kapatid. Hindi na ipaparanas ng Panginoon
ang dakilang kapighatian na yan, mga kapatid. 'Di ba? Parang mayroong exemption, mga kapatid. Di ko lang alam kung meron dito yung parang nakaranas ng acceleration test. Siguro ng mga unang panahon, 'di ba? Kapag ikaw ay grade 3 at kapag nag-test ka, ma-accelerate ka, gagawin kang grade 6. Hindi na rin namin naabot 'yon. Dahil kung naabot ko 'yon, gusto ko din na mag-accelerate na lang, napakahirap mag-aral, mga kapatid. Perwisyo para sa mga estudyante na napakahabang mag-aral. Para itong acceleration test na ginawa kang mula grade 3, gagawin kang grade 6. O kaya, example na lang natin, mga kapatid, kapag ikaw ay laging mataas sa grade sa long test, 95 to 100, sasabihin ng iyong guro na, sige, exempted ka na sa periodical test. 'Di ba? Nandoon na tayo, mga kapatid, pinapakita dito na exempted tayo na maranasan yung kapighatian na ito, mga kapatid. Para yan sa mga mananagumpay. Tingnan nyo, yung dakila, yung pribilehiyo na ibinigay ng Panginoon sa mga mananampalataya, mga kapatid. Hindi na natin mararanasan ang great tribulation na yan, mga kapatid. Kapag tayo ay aagawin, mga kapatid. Sa rapture, mga kapatid, para dyan. Pero dyan ay para lang sa overcomer, mga kapatid, sa mananagumpay. At dito, narito, tinawag nating mapalad ang nagtitiis. 'Di ba? Pinakita dito kung paanong yung mga ministro, mga lingkod ng Diyos na nagtiis para maipalaganap yung ministry sa panahon na yon sa iba't ibang bansa. Nandun yung pagtitiis nila. Pero sabi dito, tayo bilang mananampalataya, tayo ay dumadaan sa sarit-saring mga pagsubok. Na minsan sinasabi natin na puro na lang pagsubok, puro na lang problema, kailan ba ito matitigil? Subalit sinabi dito, narito, tinawag nating mapalad ang nagtitiis. Mapalad pala, mga kapatid. Inyong nabalitaan na ang pagtitiis ni Job, nakita natin yung pagtitiis ni Job, na pinangyari ng Panginoon. Pero nandoon yung habag. At makikita natin na ang yung habag at awa ng ating Panginoon. Sa James chapter 1 verse 2, My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience, mga kapatid. Yung mga pagsubok natin na dinaranasan, mga kapatid, nagpo-produce yan ng pagtitiis, ng patient. Sapagkat, and let patient have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking of nothing. Pinapahintulutan niya ng ating Panginoon. At nawa, mga kapatid, ay nakita natin sa kapanahon ng ito, sa Philadelphian Church. Yan yung age na binuksan ng Panginoon ng susi. Sapagkat sinabi diyan na anumang bagay na kanyang binuksan, walang makapagsasara nito. At kung anumang bagay na sinarhan niya na, walang makapagbubukas nito. Dahil binuksan ang pintuan sa panahon na ito para sa missionary works, lumaganap ang salita ng Panginoon. Subalit nang ito ay sinarhan na, mga kapatid. 'Di ba sa panahon natin, iilan na lamang yung mga open ang kanilang pintuan para tumanggap sa ating Panginoon. Pero sa panahon na yan, laganap ang missionary works. At lumaganap yan sa buong sanlibutan, mga kapatid. At naipakilala sa panahon na yan ang salita ng Diyos. At pinakita dyan yung sanctification, mga kapatid, na kung saan hindi sa pamamagitan ng ating gawa, mga kapatid. Subalit dahil sa tayo sumampalataya, nagbubunga yan ng mabuting gawa, mga kapatid. At hindi yan magtatapos yan. Hindi lang magtatapos sa justification, hindi lang magtatapos sa sanctification. Sapagkat
kailangan pa natin ng baptism of Holy Spirit, mga kapatid. At tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. 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 Tayo manalangin. Aming Diyos na dakila sa aming buhay, Ikaw ang Diyos na provide ng lahat ng aming pangailangan. Ikaw na provide ng lahat ng kailangan namin sa buhay na ito, Panginoon. Ang mga probisyon, ang mga pagpapalang nandito lamang sa mundo ay alam namin na panadalian lamang ito, Panginoon. Subalit salamat, Panginoon, sapagkat binigay mo ang iyong salita. Ipinahayag mo ito, Panginoon, na kami ay makaunawa. Malaman namin, Panginoon, na kung paanong kumilos ka, gumawa ka sa iba't ibang kapanahunan hanggang sa kami ay umabot sa panahong ito, Panginoon. Nakikita namin ang iyong gawa, Panginoon. At ito ay iyong sasakdalin, Panginoon. Alam namin na ang pananampalatayang ito, Panginoon, ay magpo-produce, Panginoon, sa amin ng mabuting gawa, Panginoon. Bilang mananampalataya, kami ay tinawag mo sa pagpapakabanal, Panginoon, sapagkat tunay na ikaw ang Diyos na banal at kailangan kami ay maging banal din, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo, kami ay iyong lininis na, Panginoon. Kami ay inaring ganap, kami ay inaring matuwid sa iyong harapan dahil sa gawa ng aming Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang dugo kami ay nilinis. At tunay kami ay sumasampalataya sa tapos ng gawa ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya naman, Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat, aming kang tinataas, aming kang linulawalhati. Patuloy na alam po namin, Panginoon, na kami ay mapalad, na kami ay pinili at hinirang para isabuhay ang buhay na ito, Panginoon, hindi para sa mundong ito na tila ba ang mga tao ay litong-lito, hindi alam ang gagawin, Panginoon, na nakatuon lamang ang buhay na ito sa labas, Panginoon, na tila ba hanggang doon na lamang ang buhay. Subalit salamat, Panginoon, sapagkat pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng makalangit na karunungan, kaunawaan, na kung saan, kung bakit kami sinilang, Panginoon. Bakit kami iyo pinili, sapagkat alam namin, Panginoon, para gawin namin ang iyong sakdal na kalooban sa aming buhay, Panginoon. At alam po namin, Panginoon Diyos, na patuloy ka, nagagawa, aming pinagkakatiwala, ang buhay na ito, Panginoon. Tunay na nandito ang maraming kahinaan, minsan nandoon na nanghina kami, Panginoon. Subalit salamat, Panginoon, sapagkat pinakita mo sa iyong salita, Panginoon, na kami ay kailangan magtiis, Panginoon, na kailangan maging masunurin sa iyong salita. At makita namin, Panginoon Diyos, na ikaw ay may plano, Panginoon, na iyong sakdal na gawa sa aming buhay, na malalaman namin, Panginoon, na ito ay magpapatuloy, Panginoon, na kami ay hakbang, kami ay gagawa, Panginoon Diyos, na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kami ay iyong may guidance, Panginoon, na makalakad para gawin ang iyong sakdal na kalooban. Kaya aming pinakakatiwala ang buhay namin na ito sa iyo lamang, Panginoon. Ito ay aming hiling, ito ay aming dalangin. Binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Ating palakpakan natin, Panginoon.